Yan. Oh, 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 Amitabo Channel, usapang papaambet. Amitabo Channel, kung hanap mo'y kwento na fresh at legit, hindi puro ingin ay sense. Oh, di ba? Ang ganda na aking theme song. Maraming salamat Don Parillas at kung sino man yung kumakanta ng boses ni Maymay. Unbearable Channel, welcome sa bagong bihis. Bagong bihis kong Hi Fatchoy. Uy, Chinese New Year na mga ka-Team Unbearable. Kaya babatiin ko muna ang lahat ng mga bumati sa akin ng birthday ko noong February 12. At saka ng birthday ni Niyong noong February 14, Valentine's Day. O di ba? Happy puso lang tayong lahat. Red na red ako ngayon. Dahil ang bongga ng ating mga, ngayon ang ating bagong theme song, The Unbearable Channel. Thank you for that. O di ba? Kaya sa mga sponsors natin dyan, mula sa kay Mama Shakeable Revilla ng MWell, ang Faces and Curves, ni na Dr. Sheila Ricasata, Dr. Jerry Casata, ang One Gorgeous Smile ni Dr. Jess Solis at ni Ma'am Ara, ang One Dental Clinic, yan, ni Dr. Pong Magtibay, ang Ideal Vision ni Dr. Jessica D, ang mga kapamilya ko sa Simas Philippines, of course, yung Premier Volleyball League, Sir Ricky, at saka kay Ma'am Rhea, ang tari namin sponsor, di ba? And of course, ang aking mga individual na mga friends na talaga namang hanggang dito ay talaga hindi ako pinabayaan. Kay lalong-lalo na kay Miss Lani Chulenko Michel. Maraming salamat sa iyo, friend Lani, kay Marietta Green, kay Sophie Esteves, at sa mga iba pang mga ka-Team Unbettable natin, mga readers ko at mga followers ko dyan sa Bulgar, sa Hataw, sa Chronicle.online, at soon to be inaabangan nyo ako dahil wala na nga po ako sa MU, di ba? Abangan nyo ang bago kong programa sa Abante Radio and sa Billionaire News Channel. Yung sa Abante Radio, tuwing Sunday yon 5 to 6 p.m. O, di ba? Tapos yung sa Billionaire, isang segment yun, seryoso, political news nightly yun. Abangan nyo yan. Pero ngayon, dito tayo sa Unbearable Channel, Sharon Cuneta ang ating pag-uusapan dahil nga naging mainit ang pangalang Sharon Cuneta dahil di ba, nung birthday ko mismo noong February 12, nung patawag ng parang stars, Night of the Stars sa Malacanang, si Pangulong BBM o Bongbong Marcos. Tapos ang dami nung batin kasi Ate V dumating doon. Na maraming salamat din Ate V dahil napaka madamdami ng kanyang voice message birthday na ipinadala sa atin. Of course, si Kuya Boy Abunda, Nanay Christy Fermin. Ay naku, sa kanang alam muna sila. Maraming salamat, alam na nila yan. Pero ito nga Sharon Cuneta, din nandun siya. Tapos biglang naging controversial yung statement niya doon kasi sinabi niya na yung date niya daw ng gabi, nung gabi na yun, of course, ang husband niya na si Senator Kiko Pangilinan, ay sabi niya yun yung only vice president lang daw. Tapos may patama siya doon na parang nagkamali ng pinili or nagkamali ng pinili something. Kasi di ba, long before tumakbo man yan bago ba tumakbo si Senator Kiko ng pagka-vice presidente during that time, talagang alam naman natin yung relationship niya kay Inday Sara, ang ating vice president si Sara Duterte. Ay very close sila. Pero lumabas nga, parang ibinuking ni Shawi na parang hindi na nga daw sila nagsalita nung time na yung kapatid niya ay tumakbong mayor sa Pasay City, pero in-endorse ito ni na Duterte. Pero at the same time, yung kalaban ng kapatid niya, in-endorse din. Parang ganon. Tapos dahil doon, parang eto ngayon si Sharon, ngayon lang siya nagsasalita na presidente na itong si BBM. Tapos syempre, lagi siyang naiimbita lalo pat senador na rin kanyang asawa, bumalik sa alam mo yung husay niya sa Senado. Pero syempre, dahil politika, may mga punot dulo yung kwento at marami rin naman nagtatanggol sa panig ng mga Duterte, especially yung tinatawag ng mga DDS, with all due respect, gagamitin ko yon, na sinasabi, syempre nasa politics nga lang naman daw, alam naman dapat ni Sharon na may mga ganung kalakaran kasi for the longest time nga naman nung siya ang anak ni dating mayor at isa sa pinakamatagal na naging mayor ng Pasay City na si Ginoong Pablo Cuneta, since bata siya, more than 20 years din siya, halos kasabayan kotermino siya ni dating Pangulong Marcos na nasabay sila. So parang hindi pa lang, may mga paparunggit o papatama kay Sharon na parang sinasabi na
parang wala naman sa politika at hindi naiintindihan ni Sharon yung ganung mga galawan sa politika. Lalo pa daw, nung tumakbong vice president yung kanyang asawa, ay kinalaban din naman nito ang tinuturing niyang tatay-tatayan na si ngayon din ay senador na si Tito Soto. Di ba? May mga issue ng, di ba, yung asawa ni Tito Soto, si Ma'am Helen Gamboa, na kapatid ng mama niya, ganyan-ganyan. So, sumasagot na pinapaalala kay Sharon. Kasi si Sharon naman, she's very vocal at talagang kilala naman din natin si Sharon na kapag may mga gusto siyang sabihing issue, talagang inilalabas niya. Nagkataon na sa administrasyon at naimbita nga doon sa event na yun last February 12, yun ang na-wake ni Sharon. So nagsasanga-sanga na pinaaalala din kung may mga ganong tirada si Sharon, may mga sumasagot din man laban o para sa kanya. And then, isa rin sa mga pinag-usapan na issue kay Sharon lately, yun ngang nag-birthday lang siya last January, di ba? Tapos 60 years old na siya, ini-enjoy niya rin yung kanyang pagiging dual citizen. Kasi nga pinagmalaki pa nga niya sa mga social media account niya na nagpo-post siya na meron na siyang senior citizen card. Diba? Ako 1 year na lang din. Next year, magsi-senior citizen na rin ako. Kaya sabi ko, actually, minessage ko si Shawi. Sabi ko, Shawi Idol, nauna ka lang. Next year, ako din. But anyway, ganun yun. Isang bagay na katangi-tangi sa isang megastar na kahit alam niya, sanay na siya sa mga ganong intriga, ganong mga bashing, pinapakita pa rin talaga niya yung pagiging, alam mo yon, Sharon Cuneta na matalino, smarte, talagang hindi rin pinapalampas kasi nga natuto na rin sa social media. Remember nung nagbigay payo siya kay Ate V nung last December na si Vilma Santos tinira ng mga bashers na kahit hindi naman nila alam yung pulot dulo, or hindi naman nila napunod yung interview sinasabi ng mababa at mataas, tinira lang ng tinira ang Star for All Seasons natin. Tapos pinayuhan niya si Ate V, sabi ni Sharon, naku, mas nanay ka na dyan, Ate V, deadmahin mo lang yan kung ako nga, mula ulo hanggang paa din, pati mga anak ko, mga kung sino-sino, pati nga yung mga namatay ng mga tao ay sinasangkot pa para sa sanay na ako dyan. Ganyan ang isang Sharon Cuneta. So nakakabilib din, lalo pa talaga naman pinaninindigan niya pag sinabing usapin sa health, magda-diet, magpapapayat, magpapasexy, or whatsoever, ayan siya. Tapos bukod dyan, naging controversial din si Sharon, kasama ni Ogie Alcacid, dahil naman sa programang Your Face Sounds Familiar. Dahil naman din ito kay Peachy o kay Rufa May Quinto, na talagang pinuri ng mga netizens at mga fans ni Rufa, dahil doon sa isang episode yata, parang nakita nila na maseryoso si Rufa at talagang natuwa ang mga tao na nanonood at sumusubaybay doon sa programang yon dahil nakita nila marunong palang kumanta, hindi naman magaling, but marunong kumanta at may boses. Tapos supposedly, although the previous week doon daw is naging big winner si Rufa. Kaya lang, mas seryoso siya this time at talagang naipakita niya yung talent niya na pinuring-pinuri nga ni Gary Valenciano. Pero, on the other hand, yung co-judges niya na sina Ogie Alcacid and comparing Ogie at saka si Sharon, ang naging dating sa mga netizen at mga fan ni Rufa May is nilalait siya, ino-okray-okray lang siya, considering na para nga sa kanila yun ang best performance ng isang Rufa May Quinto. At nung nakaraang linggo nga, nung nagbigayan na nga ng mga score, talagang binigyan lang siya ng 1 point out of 7 points kasi 7 silang nagko-compete. So 1 ang lowest, 7 ang highest. At wala lang, emote lang. But the thing is, since lagi ko naman nakakausap o madalas ko nahihinga ng opinion yung mga nagpapatakbo ng programa, sinasabi nila gano'n naman talaga papaabit sa contest eh. At actually, inaamin nga nila na without Rufa May Quinto ay hindi magiging gano'n ka-exciting, katawa-tawa at alam mo, kapupulutan ng kakaibang humor yung show kasi inamin din nila na iba ang naibibigay at naihahatid na saya ng isang Rufa May Quinto. But the thing is, hindi naman talaga singer si Rufa May kumpara dito sa mga kalaban niya dito sa show na ito. Siyempre, ginawa lang talaga siguro, dinagdag siguro siya, with all due fairness sa Rufa ha, idinagdag lang siya doon sa programa para yung nga siguro maging comic relief, siya yung nagpo-provide ng mga katatawanan at mga kung ano, nakagaya ng ginagawa ni Rufa May dito sa Billionaire News Channel, may isang Porsche, may isang programa na talaga namang kasama niya ang mga seryosong may lawyer, tapos may political analyst, may talagang journalist na magaling, at may mga guest sila. Pero si Rufa ang nagbibigay nga ng humor, yung kakaibang take doon sa mga issue ng bayan. Ang saya lang. So anyway, yan ang mga nagaganapan ni Sharon of late na alam naman natin na sabi nga natin kanina, I am a big fan. Next to Vilma Santos,
Ayama Sharonian. Self-confessed Sharonian tayo. At pinagtatanggol din natin siya. Kaya lang, bilang dito sa podcast natin, ay inihahatid natin sa inyo, o kayo na po ang bahalang mag-opinion dyan or magsala ng mga sabot-saring mga nababalita natin tungkol kay Mega. Basta ako, saludo ako sa isang Sharon Cuneta kasi si Sharon, napapanindigan niya ang kanyang mga sinasabi. And on that note, pansamanta tayo magbababay. Again, happy viewing sa inyong lahat. Patugtugin mo yung Unbearable channel na yan. Background music lang na nakababa. Ambet Nabos po ang nagmamahal sa inyong lahat. Content stories to trending views. Pag siya ang nagsalita, ikaw ang panalo YouTube. Makinig ka na, lapit ka dito. May opinion si Papa Ambet para sa'yo. Chikahang